Meron ako ditong 1 cup ng full fat na gatas, which is hindi allowed sa low carb kasi medyo mataas yung carbs niyan. Ang gatas kasi ay mayroong natural na sugars na ang tawag natin ay lactose. Hirap yung tiyan natin na i-digest yon kasi hindi na masyadong nagpo-produce ng enzymes yung tiyan natin para i-digest yung lactose or asukal na meron sa gatas. Also, high in carbs siya. So, since naka-low carb tayo, dapat low carb din yung kinakain natin. But, kung ang gatas ay fermented, pwede na yon sa diet natin. Kasi ang mangyayari, because of fermentation, with fermentation kasi nag introduce tayo ng microorganism dito sa gatas. So, yung microorganism na yon, ang ginagawa niya ay kinakain nila yung asukal or yung lactose na meron sa gatas. Kaya dun sa fermentation process na naganap, naging low carb na si gatas, tapos nagkaroon pa ngayon ng maraming good bacteria itong gatas na ito. Kapag yung gatas fermented na, yun yung tinatawag natin na yogurt o kaya naman ay kefir. Depende kasi sa kung anong klase ng microorganisms yung i-introduce natin sa gatas. Since January, gumagawa na ako ng sarili kong kefir kasi napakadali niya lang pong gawin. Ito yung example niyan. Ito yung pinaglalagyan ko ng kefir ko. Dito ko fine-ferment yung gatas. Tapos kapag fermented na siya, ila-transfer ko naman dito para ilagay sa ref. Tapos ready to be eaten na siya. Or pwede siyang ihalo sa mga recipes. Greek yogurt is okay lang din naman for low carb and fermented lang din yon na milk. Pero ang difference kasi ng kefir and yogurt is, eto kasing si kefir, mas marami siyang microorganisms and mas marami siyang probiotic. Ibig sabihin, mas nakakapagbigay siya ng better health sa ating stomach kumpara sa Greek yogurt. Also, dahil gumagawa ako ng kefir sa bahay, for me, mas mura kung gagamit na lang ako ng kefir kaysa bumibili ng Greek yogurt sa supermarket. At saka, medyo mahirap rin kasing humanap ng unsweetened na Greek yogurt sa supermarket. Ewan ko sa inyo, pero dito sa La Union, medyo nahihirapan akong humanap ng unsweetened na Greek yogurt, kaya mas pinili ko na mag-kefir na lang. Pero don't get me wrong ha, parehas sila na good sa ating tiyan. Yun nga lang, mga 3 times better pagdating sa probiotic or 3 times na mas madaming probiotic or good bacteria yung kefir kumpara sa Greek yogurt. Also, si Greek yogurt, meron pa siyang mga other nutrients. Meron siyang vitamin D, mga kung ano-anong vitamins. Tapos, parehas lang rin naman silang may protein. Pero, ayun, maganda sila sa tiyan natin in short. At dahil good source nga ito ng probiotic, ibig sabihin, nakakapagbigay siya ng magandang environment or population ng tiyan natin, di ba? Yung tiyan kasi natin, sobrang responsible yan sa overall health natin. Kapag napapansin nyo na masyadong sensitive yung skin ninyo, or kagaya sa akin, since pagkabata meron akong eczema, tapos halos lahat na lang ng sensitivity ng skin, parang halos pinagdaanan ko. Ayun, baka naman puro bad bacteria yung meron kayo sa tiyan or unhealthy yung environment ng tiyan ninyo. Kaya makakatulong to sa inyo. Also, kapag kasi maganda yung environment ng gut health natin or ng tiyan natin, makakatulong din yon para sa better digestion. Better digestion, ibig sabihin, lahat ng kinakain mo ng mga nutritious food, hindi mo siya inilalabas, na-absorb siya ng katawan mo. Sometimes kasi kahit gaano ka-nutritious yung kinakain natin, sometimes hindi naman talaga siya na-absorb lahat. Lalo na yung mga iniinom niyo na vitamins, mga ganyan, supplements, kung unhealthy yung gut health ninyo, minsan inilalabas nyo lang siya eh. Kaya kung meron kayong mga sakit, allergies, ganyan, kailangan pagtuunan nyo rin ng pansin yung gut health ninyo. Yun ay introduction pa lang sa kefir. Marami pa siyang ibang benefits eh, kagaya sa bone health, ganyan, pero hindi na natin i-discuss yung isa-isa. Basta to summarize, this is low carb kasi nga nakain na ng microorganisms yung asukal or yung lactose na meron dito sa gatas. Also, maganda nga siya na iniinom or maganda siya na hinahalo sa diet natin. Lalo na kapag pang-break ng fast, ganyan, or kagaya ko kaya na mahilig sa dessert, ito yung ginagamit ko na substitute for yogurt, for milk, o kaya ginagamit ko rin siya kapag gumagawa ako ng salad, dressing, o kaya mga dips and sauces. Tapos alam niyo yung mga recipe kagaya ng pancake na kailangan ng buttermilk, ito yung ginagamit ko as substitute. Yun nga lang, kapag pinangluto na si kefir, namamatay na yung microorganisms niya. Pero yung sustansya, nandoon pa rin naman. Tsaka low carb siya, di ba? So, better option. By the way, ang kefir, may 3 klase yan. Ito yung isa, milk kefir. Merong water kefir. Tapos, meron din yung coconut water kefir. So, dun sa mga, ano yun, para sa mga vegan, yun, pwede sila dun sa coconut water. Kaya lang, yung mga other nutrients na meron sa kefir, such as yung calcium, tapos yung protein,
protein, syempre mawawala na yon kapag do'n tayo kay coconut water. So anyway, do'n sa mga interested na gumawa rin or mag-DIY or mag-homemade kefir din, ganito lang kasimple. Number one, ang kailangan ninyo ay yung kefir grains. Andito yun sa loob. Tapos, second naman na kailangan is, syempre, yung gatas. So, since meron na akong finished na kefir dito, papakita ko na lang sa inyo kung paano yung process. Ito, cover siya na sealed. Tapos, ito naman, ano lang siya, cloth lang siya. Kasi, hindi natin pwedeng i-seal yung ating kefir grains kasi mamamatay yung mga microorganisms. So, kailangan nakakahinga siya. So, ganyan lang. Kukuhanin ko lang muna yung ano ko ha, yung aking kefir. So, isasala lang natin siya. Tapos, huwag kayong gagamit ng mga metal na spoon. Dapat yung wooden spoon. Actually, medyo hindi pa nga 'to okey, kasi medyo malabnaw pa siya. Kasi pagpapatagalin natin 'yan, lalapot siya ng lalapot. Pero hindi rin maganda na sobrang matagal siya na nakababad kasi mauubusan siya ng ano, mauubusan ng pagkain, itong salt. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung kefir grains. So, mauubusan siya ng pagkain. So, ang mangyayari naman, mamamatay naman sila. Kapag bibili kayo nito, kefir grains, makukuha nyo siya na nakababad din sa gatas. So, ganito yung first step rin na gagawin ninyo. Pagkakuha, sasalain nyo lang. Tapos, nung nabili ko to, ganito lang din siya kadami. Tapos, ilalagay nyo siya agad sa 1 cup ng milk. Pero ang maganda kasi, kapag nag-homemade na kefir kayo, once lang kayo kailangan na bumili nitong kefir grains. Kasi, kung maaalagaan mo siya ng maayos, forever mo na siyang magagamit. For example, sa akin, nung nabili ko to, mas konti pa dito yung dumating sa akin na kefir. Teka lang, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ganyan lang siya kakonte, di ba? Pero nung binili ko to, mas konti pa dyan. Tapos, dahil ilang weeks ko na nga siyang ginagamit, paramihan ng parami, nanganganak sila. Tapos, yung kalahati nito, binigay ko na sa sister ko. Kaya sila, nakakagawa na rin sila ng homemade na kefir nila. So, ayan lang. So, na-transfer na natin siya dito, di ba? So, ito na yung kefir na pwede kong gamitin for, ano ba, nilalagyan ko siya ng nuts, ng chocolates, for smoothie, for dessert, mga ganyan. Ito yung ginagamit ko. Medyo, ano lang siya, mas matapang lang yung lasa niya compared sa Greek yogurt. Kaya, ayun, baka kailangan nyo pa munang, medyo acquired taste siya. Pero okay naman siya. Kung meron kayong mga pets, sa dogs, cats, ayun. Actually, kaya rin ako nag-decide na gumawa ng sariling kefir is para rin sa bebe cat at bebe dog ko. Binibigyan ko rin sila niyan. Tapos, ayun na nga. Ito na yung natira natin na yung mga baby kefir grains natin. So, ibabalik lang natin siya dito sa sa jar natin. Tapos from there, lalagyan na natin or ilalagay na natin yung 1 cup ng milk. And ayun lang, ganun lang kasimple. Tapos iiwanan ko lang to dito sa counter 24 to 48 hours. After that, ayun, ito-transfer ko na siya ulit dito. Actually, ito hindi pa nga masyadong fermented to kasi masyado pa siyang runny. Siguro dapat pang bukas ko pa siya dapat na kukuhanin. Kaya lang ipapakita ko kasi sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Kaya ayun, ganun lang kasimple.